Tinanong daw si Ana, tinanong daw siya dadating. Bakit daw, sir? Sir, sabi. Sir, payo ulit, sir. Sino tumawag? Inistalo ang mga hinayupak na minority block. Na-boycott na naman ang mga anak ng kagwang. Minority, suko na kay Senator Alan Peter Cayetano. Buwelta ng naturang Senate President. Kung hindi lang ikaw si Tolpo, ipapatulpo ko kayo. Puntangin na, buwisit ang mga hinayupak ko. Senate Blue Ribbon Committee, ipagpapatuloy. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong June 4, ito po yung kinakatakutan ng mga hinayupak ng mga Tulpo Brothers dahil sabit ang mga anak ng kagwang. Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito yung masakit. Isang bisis kayo nag-book out, 2 bisis kayo binoykot. Walang sukat sa gante. Kaya naman naghimutok ang botse ng Tulpo Brothers. Laban yun sa mga majority. At hinamon po si Senator Alan Peter Cayetano ni Rapi Tulpok. Ang ingay-ingay, walang laman. Parang lata lang yan. Pag walang laman ang lata, napakaingay. Parang ganyan din, amahong lang din. Okay. Noorin po muna natin ang mga kaganapang ito. At anak ng kamote, muling na-boycott ang Walkout 11. Oh. Tinanong daw si Ana, tinanong daw siya dadating. Bakit daw, sir? Ayan na, iyak na. Sir, sabi. Sir, payo ulit, sir. Sino tumawag? Nawagan daw dyan ni Senator Cayetano. Walang sisyon. Na, anak ng malita. Ano na? Kalan daw, tumawag. Mga anak ng malita. Iyak na naman. O ano? Isang bisis ang lookout, 2 bisis na boycott. May quorum? Ayan na, ayan na, ayan na. Magpatulpo kayo. Lalalala. Nandiyan si Pinono, nandiyan si The Bad One. Alis na muna kami. Nandiyan si Jobiri, nandiyan si Kiko Mache. Puta kong buyok. Ano na, Goy? Ay, inistalo mga animal. Uwi na naman ang mga talunan. Sabi ng kunino. Ano na? Si Kiko Mache. Tuwan. Sir. Kiko, tuwan. Pikat. Mereise. Eh, na-voice itong minority. Kaya ang ginawa ho nila, pinag-resign nila si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, pakinggan, panoorin po natin ang panawagan ng minority sa pamamagitan ni Erwin Tulpok. Pinag-resign si Senator Alan Peter Cayetano. Ito ang mga talo-inis. Today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you. Lolo. Pinag-resign si Senator Alan Peter Cayetano dahil hindi na daw nagpa-function as a Senate President. Maghintay kayo sa John 4, bubulagian kayo ni Senator Alan. Ikaw, Irits, maghanda ka na, mga malitagang, mga anak ng malita kayo. At ito pa, yung isang tulpok, mga hinayupak na mga to, panggulo lang sa Senado. Hinamon si Senator Alan Peter Cayetano din. Ito, mga grandstanding, mga ubub dyan sa Senado. Sarap ninyo pagsindihan. Inahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, block ka. Lolo mo! Pinakabubong senador, pinakamayabang senador, Rapi Tulpo, puro lang kabit-kabit ang alam. Sabi niya, kung matapang ka daw, Senator Alan Peter Cayetano, pumunta ka dito. Pag hindi ka mo pumunta, duwag ka. Hala, bigla si Hamon, di pupunta lang dyan. Pagkatapos, ano gagawin? Itong mga tulpo, mga mayayabang kayo, mga salot kayo. Tang-inumini, mga kurako din naman kayo, sir. Labas yung salin nyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po takot si Senator Alan Peter Cayetano. Sa John 4 daw, kita-kits. Sir, ano sir? Sa John 4 daw, sir, kita-kits. Ano? Tingnan natin kung matatapang kayo. Ang saklap, no? Isang beses sila nag-book out, 2 beses sila binoykot. Okay, ito maganda. Pakinggan po muna natin itong banat buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano. At least comment tayo dahil medyo mahaba yung video. Suportahan po natin si Senator Alan Peter Cayetano dahil sinabi niya dito,
Pagpatuloy po ang Senate Blue Ribbon Committee at magpatulpo po daw siya kung hindi pa lang si Tulpo. Okay, pakinggan natin. Huwag kang bumigay, Senator Alan, lumaban ka. Nasa likod mo sa sambayan ng Pilipino. Narito po. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Noong May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko noon. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tingnan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to, dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko niyo ulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So, isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yun. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So, ngayon naman po, na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But, it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, kung absent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-tagig at pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. Laban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit, ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy, ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong ha. I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan.
Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung report about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence. So, people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So, in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo naman kwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandiyan na yung witness, matetest natin. Kaya ako hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course I'm intrigued. Of course I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalansa ko po yan or isa-side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha. Kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, pumalas ka at join the minority. The minority senators knows this, so stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you, God bless the Philippines. Gaano ka-importante ang katotohanan? So, babalikan ko lang ko, no? We discussed one time why that has to be in the conversation. And why we have to be on God's side. We're not talking about God on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, nandito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I'm saying is biblical principles. Diba? Parang sinabi nung gravity. Iba? Or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there have to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginagawa ng paraan na hawakan sa liig ang Senado. Kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority. At sabi naman ng pamila, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na wag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy. Dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon,
yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can you agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A but it's B and C, and it's not XYZ but it's Y and Z, and then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority, we point to all of us, including the minority. You have the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilian, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, edi ghost yon. Kung meron project, edi hindi ghost yon, pero baka sa standard. Meaning, may project pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts kasi garbage in is garbage out. When we talk about the law, you have to have the facts that you will apply the law to. So, ang question, sabi ayaw idilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magmili ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador, nakalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban nung konsi ngayon, pagka meron kong sinabit amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they will be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence. No? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita nila po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopost kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba yung apology? Di ba, ang binigay nyo, resign kaagad. Resign kaagad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we proved you wrong, hindi pa kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo trabaho kita. Priority natin ay corruption issues kasama ang flood control. At accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time. Nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense. And then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung lakang ng ebidensya. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatag ng ebidensya. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumatagyo, grabe po yung kidlat. Eh di tayo mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat. Diba?
So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi, tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo, at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko na kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingoy Estrada, you ask Gis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon sa akin pa rin sinisik. O baka murder pa yung kaso na yan, murder kasi pinakay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal because kami, it was din one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, kahit na isa oras, binigyan mo ako ng chance. So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karamana, yung pong honor ng Celia. Simple matters, nabanggit ko po to before. Why do we get angry pag bilastos ang aking flat? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng tapo? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak ko ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, diba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung naming isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susubo naman si Senator Jidoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they into a huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Diba? At sinabi ko doon sa hindi nakakaalam dahil doon sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked by kings and queens, by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang position noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn Kasi ibang kibayi ko kakusapan namin ni Secretary Remulla, who's a friend. That's why they try to keep it civil. But nung sinabi niyang doon mismo sa hallway, i-aresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what he can do. Na-shock din ako nung sinabi niyang, you lost that right when may nag-state. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal branch. So ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, huwag yung bastusin ang Senate. Bastusin niyo si Al Cayetano Coffee na, tabo lang naman ako Diba? Ganun din, diba? When they criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May free speech tayo, but let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala, nagbabatian tayo, diba? Pag nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kanya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pag may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng libo baka. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga po ano ng issues na nangyari that day na alimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga I was insisting, sir, labas lang tayo ng pintot ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Remulla said that day, wala nang silang hawak na wara at hindi naman sila nandun para arrest siya. So he's free to go. But, I didn't feel like arguing that time. That wasn't my point. Senator Jidoy was not asking for protective custody or sanctuary. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Vic, so more or less lang nagkaroon ng kabilinaw. Sa kaniyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I mean, I disagree with it, but I won't argue. But nung lang ako nagtaa,
Senator Lacson may silabi pang mabigat, yung iba, wala man lang salita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. Tatudot din his chance. Umakyat, minority majority. At sabihin, Sen, hindi issue si Jimboy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin na example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Liranda. Former Senate President Enrile, he wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Corilon at kahit anong sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano silang ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain mo na. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years pwede mo doon. Yung kung kinasok ni Senator Gile na rebellion complex with murder was non-lailable. Diba? So yung kung pakiusap ko, huwag natin idamay yung mga institusyon, diba? DOJ o Ombudsman. We'll have issues with who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sabi ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinitigilan po yung hearing sa first day. But if you look at their statements, isa na lang mauhan nila o mabawa sa amin, they can get na pumitis na. Now, whether sila nagsabi niya o yung unofficial spokesperson. And I received the letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I think every year, kasi ka-birthday niya, ang mom ko, at ka-birthday niya, then si dating governor at ngayon Vice Governor Singson na Ilocos Sur, so magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan po pareho. So, kahit na magkaiba kami ng opinion, binabati ko yan parate. So, sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the night hearing of the committee of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a forum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constitutory na dahil wala kang mga membro yung minority. Paulit-ulit po kami sa section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila paret. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa ng maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee, hindi naglagay yung minority. Di ko alam kung talagang sila ginagawa lang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa Ulya. Di ba? It's a walk of faith. Walking dead nga eh. Bakit? Kasi from the start target, ibalik sa kanila yung 13, whether it's Will Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kaganang-galing na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin, 13 o wala, nasa sa kanila yan. Di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro nyo. Then sasabihin nyo, ba't hindi nagkatalaho? Tapos pag man schedule ng hearings, meron naman eh. Nag-hearing na yung mga Baykabay na di-hearing. Yung Ways and Means nag-hearing. Hindi naman kayo nagtanong eh. Kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga irin kita na lahat ng membro ng minority, lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yung po sinabi niya tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, kaibigan ko na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi na walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally. But if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think for at least last week, but I think more than that. Kahit ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na lang kami na i-take up yan. Lahat is aside namin, we're ready. So wag yung i-biski bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for you. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing wag mo nang basahin kasi hindi pa kumpleto yung CE because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo makasundo kung 6 or hindi tayo makasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be mad enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang kabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami. Ako sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng MBI dyan na naka-full battle? Di ba na may mga gamit na ganun? So guys, I'll continue to give you, and address myself to the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. And I invite the other side to give the inside story, see, the context, di ba? That is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto nyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong na si Senator Jinggoy, tapos pinakakot yung iba namin makasama, nasusunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Blue Ribbon Committee sa Thursday. So if may Adam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times.
he's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he did kasi ang paniniwala at paninindigan niya eh. Sometimes din si Senator Lacson, no? Kaya ko sinasabi sometimes kasi sometimes one-sided eh. Hindi makikilig sa reason, pagpipilikan kahit mali, tama pa rin, di ba? So, it's up to you whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, impression ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC nga eh. Pati LEDAC, handa na kami pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yun lang. Sabi ko, hindi siya, ready kami end time. I think twice to na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC end time. Ang problema, naglalabi nga yung 11 yung minority na huwag pumilo sa Malacanang na any kind of recognition. Ang masama, wrong information pa bibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, maybe in the cabinet or maybe in the 11 minority, ay namo on say giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong likod si Alan Cayetano na papaliwat, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po. Be patient because these are existential issues for our nation. A nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan mas maganda o sinibigat lang ko yung tahimik or quiet or silent na Senate. God bless you guys at salamat sa aking mga Senate media sa tanong niya na mag-react dun sa ilang issues sa press con kanina na 11 minority members. God bless you.